Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, hindi nga maiwasan ng mga kaibigan dito nila Mito na sina Takamiya, Okoso at Noma at naisipan ng mga ito na tanungin ang mga kasamahan doon sa mansyon. Butlerly, tawag pansin ni Takamiya. Yes sir. Togo naman ni Butlerly agad kay Takamiya. Matagal na po ba kayo nagtatrabaho dito? Unang tanong na naisip ni Takamiya. Sinipa ni Mito ang paa ni Takamiya sa ilalim ng lamisa. Anong klaseng tanong yan, Takamiya? Kumain ka na nga lang. Pagpigil ni Mito kay Takamiya, sinamaan niya pa ito ng tingin. Opo sir, bata pa lang ho si Sir Niji. Ako na ho ang nag-aalaga sa kanya, maging sa pag-alis nito sa mansyon. Sagot naman ni Butlerly. Tumango naman si Takamiya bago muling nagtanong. Sir, okay lang naman po kung magtatanong ako, di ba po? Magalang na tanong ni Takamiya dito. Tila nahisistant pa si Butlerly sa sinabi nito, ngunit tumango na lamang siya. Sige ho sir, magtanong lang po kayo pero hindi po lahat masasagot ko. Apologetic na panayap ni Butlerly kay Takamiya. Okay lang po, may gusto lang po talaga akong malaman tungkol po ito sa kaibigan ko, ang apo ni Sir Fermin na si Sakuragi. Nagitla si Butlerly sa naging pangalawang tanong ni Takamiya. Maging si Mito ay hindi inaasahan ang itatanong nito. Ano pong tungkol sa apo ni Don Fermin? Tanong pabalik ni Butlerly pero imbis na magtanong si Takamiya ay sumingit na si Rukawa sa usapan. Ang kwento ho kasi sa amin ng kaibigan ko, nito lamang taon nalaman ni Sir Fermin ang tungkol kay Sakuragi. Pero ang sabi nyo naman po is magmula nang umalis din dito si Tito Niji sa mansyon. So ibig sabihin po is alam nyo po ang tungkol sa pagkatao ni Sakuragi. Nanlalaki ang mata ni Butlerly sa naging saad ni Rukawa. Hindi kasi nito inaasahan na malalaman nito iyon dahil lang sa maliit na detalyeng sinabi niya. Sa bagay pong iyan, totoo pong alam ko na may anak si Sir Niji. Pag-amin ni Butlerly, hindi naman nakaimik si Mito dahil nakita niya si Sir Don Fermin na nasa bukana ng kitchen papasok. Anong ibig mong sabihin, Butlerly? Bungad na tanong ni Don Fermin. Sir, alam ko pong mangyayari rin ang araw na malalaman niyo ang bagay na ito. Ngunit iyon lamang ho ang tanging alam ko na paraan upang maitago nila ang apo nyo. Nakakunot noong naglakad papalapit si Don Fermin sa sinabi ni Butlerly. Ano ang sabi mo? May mangyayari bang masama sa apo ko sa oras na nalaman ko ito ng mas maaga noon? Tumango si Butlerly bago yumukod. Pag-uwi, itinitingala nito ang kanyang ulo upang sumeryosong tingnan pabalik si Sir Fermin. Kaya ho, mas piniling lumayo ni Sir Niji sa mansyon noon at mas pinili ang makasama si Ma'am Carmen ay dahil alam ni Sir Niji na sinasaktan lamang ho si Ma'am Carmen ng kanyang mga magulang. Sa oras ho kasi na malaman nilang may anak si Ma'am Carmen kay Sir Niji, ay baka ang apo ninyo ang kunin nila kapalit ng pagtakas ni Ma'am Carmen sa poder nila. Alam nyo naman ho kung bakit ayaw na ayaw nyo sa pamilya ni Ma'am Carmen dahil sa gawin ng pamilya nila. Paumanhin po sir, kung itinago ko ng matagal sa inyo iyon kasi ang pakiusap ni Sir Niji sa akin. Subalit ito na rin ang tamang panahon para malaman nyo ang lahat. Saad ni Butlerly na yumukod pa sa harapan ni Don Fermin. Samantalang, bumuntong hininga si Don Fermin bago tumango-tango. Ngayon, mas naintindihan na ni Rukawa kung bakit gano'n na lang ang kutob niya sa matandang si Fermin. Iyon ay dahil pinapahalagahan lamang nito ang kanyang nag-iisang anak na si Tito Niji. Nangyari na ang nangyari,
Ganun pa may, nagpapasalamat ako sa pagiging loyal mo sa anak ko, Butterly. Ang mahalaga ngayon ay wala sa kapahamakan ng apo ko. Ihanda mo ang sasakyan, aalis tayo at tutungo sa Kanagawa upang kunin ang apo ko. Agad na tumango si Butterly sa inuutos ni Don Fermin. Samantalang, ang 5 namang nasa lamisa ay hindi nagawang umimik pa dahil sa karagdagan nilang revelasyon sa pamilya ni Sakuragi. Napaka-komplikado pala ng buhay na meron si Sakuragi. Sumama na kayo sa akin, ihahatid ko na kayo sa inyo. Saad ni Don Fermin bago tumalikod. Hindi nagsalita ang mga ito, subalit tumango na lamang sila. Sir, nakahanda na po ang sasakyan. Bungad na sabi ni Butterly nang pumasok ito mula sa main door ng mansyon. Nagkatinginan si Rukawa at ang kasamahan nito bago sinilip ang sasakyang tinutukoy ni Butterly. At gano'n na lang ang pag-awang ng kanilang mga labi nang makitang limousine ang sasakyang gagamitin nila patungong Kanagawa. Wow! Ang angas ng sasakyan! Ang haba! Bulalas ni Takamiya na hindi mapakali sa kakasilip. Narinig ni Don Fermin ang sinasabi nito kaya bahagya itong natawa. Mas maganda rin sa loob ng sasakyan kaya sige na, pumasok na kayo sa loob. Saad nito kila Mito. Medyo nag-alangan naman si Rukawa dahil sa pakiramdam na nahihiya siya. Iho, ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Don Fermin kay Rukawa nang tumingin ito sa gawi niya na nakakunot ang noo. Kay di Rukawa ho, isa rin po ako sa mga kaibigan ni Sakuragi at ako rin po ang kapatid ng kasintahan ni Sakuragi. Pag-amin ni Rukawa, napatango ang lolo ni Sakuragi. Ayos lang ba sa iyo kung ikwento mo kung paano nagkakakilala ang apo ko at ang kapatid mo? Tanong ni Don Fermin kay Rukawa. Nahinto ng ilang segundo si Rukawa bago kiming tumango sa pakiusap nito sa kanya. Sige, simulan mo na ang pagkukwento. Mahaba-haba rin ang biyahe natin kaya hindi ako maboboard habang nasa biyahe. Saad ng lolo ni Sakuragi. Si Sakuragi po, nag-aaral siya sa Shohoku High dati. Miyembro din ng basketball team. Nagkakakilala po sila ni Aki nung itakwil po si Sakuragi sa Shohoku at maliitin ng kapwa nito manlalaro. Si Aki, yung kapatid ko, sa Hokkaido siya nag-aaral. Inoferan niya si Sakuragi na doon na magpatuloy ng pag-aaral at tutulungan maging mas magaling na manlalaro sa buong Japan. Nung una po, sobrang saya pa nila dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Pero dahil sa tatay ni Aki, nagkaproblema ang relasyon nila. Ayaw ni Tito Kotaro kay Sakuragi para kay Aki dahil wala raw itong magandang maidudulot sa anak niya. Hanggang sa mapunta po sa puntong ito na nakulong si Sakuragi dahil tumakas si Aki kasama ang nanay niya. Ang kapalit nun para makita si Aki muli, gagamitin nila si Sakuragi para lumabas si Aki. Kwento ni Rukawa, imbis na matuwa ang lolo ni Sakuragi sa naging kwento ni Rukawa, ay mas dumilim pa ang anyo na mukha nito. Napansin na iyon ng 4 na nasa likod ni Rukawa. Gusto na nilang pigilan sa pagkukwento si Rukawa. Pero hindi ito maawat dahil seryoso lamang itong nakatingin sa lolo ni Sakuragi. Gaano ba kayaman ang Kotaro na iyon at kailangan pang umabot sa ganito ang lahat? Nawala ang kalmadong boses ni Don Fermin nang itanong iyon kay Rukawa. Nakatingin na ito ng matiim habang inaabangan ang sasabihin ni Rukawa. Ang alam ko lang ho, may business sila pero hindi ko po alam kung ano. Sagot ni Rukawa kay Don Fermin. Anong apelyido ng Kotaro na yun? Muling tanong ni Don Fermin sa malamig na tono. Hayashi Kotaro. Sagot ni Rukawa kay Don Fermin. Hindi maintindihan ng 4 kung bakit walang takot na sinasagot ni Rukawa ang lahat ng tanong ni Don Fermin sa kanya. But parang mas natutuwa pa itong makikitang galit na galit habang sinasabi ang lahat ng nalalaman niya.
Sir, pwede bang magtanong? Magiging straightforward na po ako Saad ni Rukawa, napatingin ng may gulat ang apat sa kanya. Hehe, Rukawa, pre, may drinks dito, baka gusto mo. Alok ni Takamiya na may kiming ngiti. Hindi siya pinansin ni Rukawa, nakatingin lamang ito kay Don Fermin na mukhang nag-i-enjoy sa pinapakita ni Rukawa sa kanya. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ni Sakuragi nang ngayon ay kasama nila Rukawa ang pinakamayaman sa Osaka na ito ay lolo pala ni Sakuragi. Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod natin na episode. Sa muli, maraming salamat. God bless.